Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung kalagayan ni Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Think ikatatlong araw na ito yung hunger strike nila. At ito po ang nakakatuwa, bumubuhos po ang suporta ng mga Pilipino para sa dalawang bayaning ito. Hindi lang tayo na nasa Pilipinas, kundi buong mundo. Sa mga nababasa kong comments, mga OFWs, basta anywhere in the world, basta may Pinoy, tinuturing nilang bayani itong si Ka Eric at Dr. Badoy. Okay, isa lang ang i-discuss ko ngayon, itong open letter ng grupo ng mga PhilAm sa US. From US Pinoys for Real Change in the Philippines. Nakabase sa Washington, D.C. Date, December 5. Subject, support for hunger strike of journalist Ka Eric Celis and Dr. Lorraine Badoy. Okay. Sandali, ipakita ko yung muka nito. Ito po. Yung nasa thumbnail. Yan po ang leader ng grupo ito sa US. Yan po si Reverend Arnedo Valera. Siya po ang leader ng US Pinoys for Change in the Philippines. So it's an open letter, so kalat na yan sa internet. Ako naman, gusto ko lang magbigay ng reaksyon. Okay. Dear esteemed members of Congress, sinulatan niya mga kagalang-galang na congressmen. We, US Pinoys for Real Change in the Philippines, a Metropolitan Washington DC-based advocacy group, are writing to express our unwavering support. Yan. Hindi matitinag na suporta for journalist Ka Eric Celis and Dr. Lorraine Badoy Partosa, who are currently undertaking a hunger strike in response to their detention in Congress. Yan po, marami ang naa-attract na suporta dahil sa hunger strike na ito. Kaya exciting po ang labanan. Tuloy. We understand that their detention stems from Mr. Celis' decision to uphold his journalistic duty by refusing to disclose his sources regarding information on public funds expenditure of Honorable Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez. As an advocacy group deeply committed to the principles of democracy and freedom of expression, ito na, we stand in solidarity with Ka Eric and Dr. Badoy and their fight for press freedom, a fundamental right enshrined under the Philippine Constitution. Ito, nag-lecture na ang leader. The Republic Act number 1477, known as the Soto Law, explicitly, very clear ba? Explicitly protects the rights of journalists to maintain the confidentiality of their sources. This law is a crucial component of press freedom, allowing journalists to report on matters of public interest without fear of reprisal or coercion. Very basic talaga. Bill of Rights ito eh. Grabe itong ating mga congressmen. Ininterpret nila yung Soto Law in their favor. Pinipilit pa rin nila na i-reveal. Ano ba yan? Sila yung gumawa ng batas na yan, di ba? Bago na approve into law, dumaan muna sa House of Representatives, pinag-usapan, then napunta sa Senado, pinag-usapan, nagkasundo, pinirmahan ng presidente. O bakit yan? Ayaw nilang sundin. Grabe itong ating mga congressman. Dahil natamaan ang pride nila, dahil sa 1.8 billion reported na expenses ng Speaker of the House.
Eh ngayon, lumalabas 2.6 billion ang travel expenses ng Congress. Eh di lumalabas na malapit yun sa katotohanan. Okay, tuloy natin. The detention and pressure exerted on these journalists to reveal their sources is not only a breach of the Soto Law, but also a threat to the very foundations of a free and independent press. Such actions undermine the role of journalism in a democratic society, which is to inform the public and hold those in power accountable. Correct. Fundamental right po ng mga, kasi di ba ang media o journalist, fourth estate, check and balance, kailangan po sa isang democratic society ang media. Ako, naging spokesman po ako sa Army matagal. Napakalaki po ang tulong ng media. Example, sa amin, noong una, maraming abusador na sundalo. Binabatikos kami ng media. Dahil sa batikos ng media, na yun po ang nag-encourage sa amin na gumawa ng mabuti, parusahan ang mga, tanggalin sa serbisyo ang mga abusador na sundalo. Bakit? Ayaw naming batikusin ng media. So unti-unti po, dahil sa tulong, yung batikos ng media, ang inyong armed forces, ito na po ngayon. Isa sa mga most trusted agency in government. Salamat sa media. Ito ngayon ang role ng media ni na Ka Eric, ni na Doc Badoy, SMNI. Check and balance. Iyan ang ayaw ng administrasyong ito. Gusto nila, yung mainstream media, puros papuri, ayaw nila ng batikos. Ano ba yan? Hindi naman kayo perpekto. Wala namang perpektong administrasyon. Dapat, tanggapin niyo ang mga batikos at ipaliwanag niyo lang ng maigi. Hindi yung ikulong niyo, yung mga journalist. Grabe. Okay, so ito pa, tuloy. We respectfully urge the Congress of the Philippines to reconsider its stance and adhere to the laws it has passed to protect journalists and their sources. Grabe. The release of Ka Eric Celis and Dr. Badoy would be a significant step towards upholding the principles of press freedom and democracy, values that our organization, yan, itong grupo ni Reverend Valera, and many others around the world would deeply cherish. In closing, we reiterate our support for Ka Eric Celis and Dr. Loren Badoy, and for all journalists who courageously report on issues of public concern, often at great personal risk. We look forward to a resolution that respects the rights of journalists and strengthen the foundations of a free press in the Philippines. Reverend Arnedo S. Valera Esquire, Chairperson U.S. Pinoys for Real Change in the Philippines. Ang daming daming mga comments in support of So, salamat po, Reverend Arnedo Valera, U.S. Pinoys for magkaisa po tayo at ngayon kailangan ni na Doc Badoy and Ka Eric ng moral, spiritual support. Itong ating prayers. Kasi it's a battle of wills. Sinong bibigay? Kongreso o itong dalawang nagka-hunger strike? Sana matagalan nila. The longer the hunger strike na hindi po masira ang kanilang health, the better. I believe darating ang panahon mag-build up ang pressure against Congress. At sana in the end, manaig ang katotohanan. Kasi katotohanan ang ipinaglalaban ni Ka Eric at Dr. Badoy. Ito na ngayon, umuusad na po ang proceedings sa Kamara. May mga resolution na calling for the cancellation ng prangkisa ng SMNI. So I don't know what will happen. May Senado pa naman tayo.
Aasa tayo sa mga senador na hindi nila ipapahintulot na ma-cancel ang prangkisa ng SMNI dahil yan na lang po ang nag-iisang media network na may paninindigan. Hindi naman anti-PBBM admin ang SMNI. Ano lang, yan lang ang platform ni former President Duterte na nagsasalita. Kaya takot na takot itong administrasyong ito kay PRRD. Kaya talagang grand design nila yan na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. So payag ba kayo mga kaibigan, kababayan, natanggalan nila ng prangkisa ang SMNI? Itong ginagawa nila kay Ka Eric at Dr. Badoy, yan na yung simula. But nagkakamali po ang Kongreso, nagkakamali ang administrasyon ni PBBM. Hindi nyo kayang supilin ang nag-aalab na damdamin ng mamamayang Pilipino para ipaglaban ang kanilang karapatan. Laban lang. Laban kasamang bayan. Laban para kay Doc Badoy and Ka Eric.